Magandang araw po, Pinnacle Village. Tayo po ay magpapatuloy sa atin hong usapin patungkol po sa kaharian ng Diyos, which we've entitled the series, The Upside Down Kingdom. Tayo po ay nagtapos nung nakaraan pong linggo sa Matthew 6 at ang kabuoang talatang ito'y nagpaalala po sa atin ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ho ng pananalangin, ng pag-aayuno o pagbibigay. Ngunit sa araw po na ito, tayo po ay lilipat sa Matthew 7 at atin pong unawain ang pagsisimula ng Panginoon sa talatang ito kung saan kanyang tinuturo po ang tamang pakikipag-ugnay po sa iba. Today we will look at one of the most quoted yet the most misinterpreted or misused scripture in the Bible. In fact, kahit daw po hindi ka nagbabasa ng Biblia, ay alam mo ang talata pong ito. In fact, when you look at Google and when you type in do not, ito po ang isa sa lalabas. Top 2 po siya sa mga do not daw na sinesearch ng mga tao sa Biblia. Basahin po natin ang Mateo 7, 1-6. Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid kung hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing sa iyong kapatid. Verse 6, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay, baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Napakahalaga pong maunawaan sa ating pagsisimula na ang tinutumbok po o binibigyan kahulugan ng Panginoong Hesus dito ay hindi lang ho ang salitang panghusga, kundi ang puso at ugali po ng tao na maging sobrang mapuna, mapagkunwari, at hindi marunong magpasya ng may karunungan pagdating po sa panghuhusga sa iba. Kaya napakahalaga po na unawain po natin ang talatang ito ng may tamang konteksto, lalo na po sa panahon ngayon na tayo'y napalibutan po ng realidad na mabilis po ang mundo na manghusga. Whether that be in your home, sa loob po ng tahanan, sa loob po ng simbahan, o kaya naman online. Di ba ho, minsan isang komento mo lang, isang post mo lang, isang pagkakamali mo lang, ay sapat na para sa maraming tao na magbigay ng opinyon o maglabas ng hatol. Isang bagay na nararanasan ho ng ating panahon ay ito pong tinatawag ho nating cancel culture. Mabagal umunawa, pero mabilis mag-cancel. So ano po ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus nang kanya pong binitawan ng mga salitang ito? Balikan ho natin ang salitang judgment o paghatol. Ito po ay nagmula sa salitang Grego na ang ibig sabihin po ay krino, na makikita ho natin sa scripture po o sa salita ng Diyos na may malawak ho na ibig sabihin. Pwedeng ang ibig sabihin niya is to avenge, decree, judge, find fault, condemn, criticize, think, or consider. O sa Tagalog, pwedeng ang ibig sabihin ay maghiganti, magpasya, humatol, humanap ng mali, hatulan, pumuna, mag-isip, o magbigay ng palagay. Dahil marami po ang kahulugan ng salitang judgment, nagkakaroon po ng misinterpretation sa ibig sabihin po ng Panginoon sa salitang ito. Ang tinutumbok ho ng Panginoon nung kanyang binanggit sa Mateo 7, ang sinabi niyang, do not judge. Jesus was not implying to never judge anything. Or did He say that we should judge everything? Naintindihan po ba natin yon? Hindi po sinasabi ng Diyos na huwag ka nang humusga ng kahit ano, o kaya naman, hindi niya rin naman sinasabing, husgahan mo na ang lahat. Marahil isa sa mga naririnig natin ay ang paggamit ng talatang ito sa mga bagay na hindi naman po ang ibig sabihin niya. Maaaring ito'y para patahimikin lang ang mga taong tumutuwid sa kanila o magbigay ng puna sa iba. Kaya madalas ho nating naririnig, tama po ba, itong mga salita pong ito, sino ka para sabing mali ako? O husgahan ng mga desisyon ko o paraan ng pamumuhay ko?
Kaya sabi po ng isang artista sa Pilipinas na pinaalala din po na ating kasama dito, madalas nating marinig yan bilang mga Pilipino, di ba? Do not judge me. I'm not a book. Pero po ang kabalintunaan nito, the irony is this. Kapag sinabi mo sa isang tao na huwag kang humusga, ay hinuhusgahan mo rin siya sa panghusga niya sa iba. Paminsan po ay ginagamit din ang talatang ito bilang palusot kapag ikaw naman ang taong nanghuhusga. Minsan naririnig natin yung mga salitang ito, si Jesus nga humahatol palagi, di ba? Nagalit nga siya sa mga Pariseo, ang dami niyang tinuwid. Bakit ako? Hindi pwede. Minsan nakakalimutan ho natin na hindi po tayo ang Diyos. Siya lamang ang tunay na nakakakita ng ating puso at tunay na motibo. Kaya may kakayanan ho siyang magbigay hatol sa atin pong kapwa. Sabi nga po ni David Guzik, when Jesus said, do not judge, this statement is not a command not to judge, but rather a command on how to judge. Let me repeat that. When Jesus said, do not judge, this statement is not a command not to judge, but rather a command on how to judge. Kaya sa atin hong pagbabalik sa Mateo 7, 1-6, sagutin po natin ang mga tanong na ito. Ano nga ba ang tinuturo ni Jesus patungkol ho sa paghahatol? At paano po tayo dapat humatol sa paraang nagpapakita ng biyaya at katotohanan ng Diyos sa atin pong mga buhay? 3 bagay po ang napag-usapan ng ating mga pastor patungkol po dito upang matulungan ho tayong masagot ang mga katanungan pong ito. Ang una po ay ito. 1, refrain from being judgmental. Iwasan ang pagiging mapanghusga. Balikan po natin ang Mateo 7, 1-2. Huwag kayong humatol nang kayo'y hindi hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa iba. Dapat ho nating maunawaan na hindi pinagbabawal ng Diyos ang paghatol. Pero ang kanya pong binibigyan ng din po dito ay itong tendency ho ng taong manghusga. He's not forbidding judgment, but He's condemning judgmentalism. Tinatawag po tayo ng Panginoon ng tamang paghatol sa buhay po na ito. Juan 7:24, paalala po ng Biblia, huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita nyo, kundi humusga kayo ayon sa nararapat. Itinuturo po ng Biblia na ang Diyos mismo ang katotohanan at ang katotohanan po na yan ay may katarungan, walang hanggan at hindi po nahihiwalay sa pagkatao po ng Diyos. Kapag sinasabi po natin ang pangangalunya or adultery, ang pagpatay or killing or murder ay kasalanan, tayo po ay humahatol. Ngunit ito rin po ay pagsang-ayon sa sinasabi po ng Diyos. Kaya't dapat po natin tawagin ang kasalanan sa tunay nitong pangalan. Hindi po para i-whitewash po o pag-aangin po ang lalim po ng kasalanan, kundi tawagin po ito bilang kasalanan. Tinatawag po tayo ng Diyos na gumawa ng tamang paghatol na nakaayon hindi po sa ating opinyon, kundi nakaayon po sa salita po ng Diyos. Kaya napakaganda ng mga tanong na binahagi po ni D.A. Carson. Maganda pong tanongin natin ito sa ating mga sarili. Are we to say nothing about right or wrong of Hitler? Are we to say nothing about right or wrong of the slave trade? Are we to say nothing about millions of people massacred under Stalin? O kaya naman po sa sitwasyon po natin dito ngayon sa bansa, are we to say nothing about the right and wrong of corruption? Friends, there's a big difference between judgment and judgmentalism. Magkaiba po ang paghahatol ng may katarungan at nakaugnay sa katotohanan sa pagiging mapanghusga at sobrang mapuna o panunumbat. Kaya po, napakahalaga rin po na siyasatin ng ating mga sarili. Ito po ang mga simbolo daw po o signs na pwede nating maunawaan kung tayo po ay nagiging judgmental na. Ito po ay mula kay J.D. Greear. May 7 signs daw po para makita mo na ikaw ay nagiging mapanghusga na. Una, you are more enraged at someone else's sin than you are embarrassed by your own. Mas nagagalit ka sa kasalanan ng iba kaysa nahihiya ka sa iyong mga sariling ginawa. Ikalawa, you refuse to forgive. Hindi mo mapatawad, nahihirapan ka, or paulit-ulit mong binabalik yung kasalanan ng tao sa'yo. Ikatlo, you cut off those who disagree with you. Pag hindi kayo pareho ng tayo, pag hindi kayo pareho
ng gusto, you cut them off. When they disagree with you, you cut them off. Ika-4, you gossip. Chismis. Chinichismis mo. Yung tao na paminsan, sasabihin natin, di ba? Actually, prayer request ko yun para sa kanya. Sinishare ko to para ipag-pray natin siya. Pero totoo, sa puso mo, ay gusto mo lang ibahagi sa kanila o sa iba ang ginawa ng kapatid mo. Ika-5, you refuse to receive criticism. Ayaw mo nang magpatama. Ika-6, you refuse to correct someone's position. May mga pagkakataon na ayaw na nating ituwid ang isang tao dahil iniisip natin na hindi na siya magbabago. At dahil sa ganito pong pag-iisip ay hindi na siya makikinig o magbabago, kaya hinahatulan na natin siya na hindi siya bibigyan ng Diyos ng pagkakataon na maranasan ang biyaya niya. At ika-7, you write someone off as hopeless. Wala nang pag-asa yan. Sabi ho ni Gary Hamrick, ang tao daw po ay meron hong dalawang paraan kung saan kadalasan napapasa niya ho itong panghuhusga po sa iba. Dalawa daw po. Una, appearance. Ikalawa, motive. Panlabas na anyo at motibo. Mabilis po tayong gumawa ng konklusyon at pangkalahatang paghatol sa kapwa batay ho sa ating nakikita sa panlabas na anyo. Kaya di ba ho, minsan yan ang naririnig natin, grabe ka naman makatingin mula ulo hanggang paa. Sa kasamaang palad, ito po ang nakikita ho natin kadalasan sa social media, ang mabilisang panghusga ng mga bagay na nakikita natin. Instead of seeing the real story, we are just seeing the story from the real or REEL. Nagkakaroon po ng snapshot judgment pagdating ho sa buhay ng ating mga kaibigan o ng mga taong nakikita ho natin sa social media, base lang ho sa kanilang mga post o sa kanilang mga reels. Ang favoritism o discrimination po ay madalas na nakabantay sa itsura ng tao, na para hong sila'y magkapatid. No po? Sila po ay twin sisters, that when you have this bias, you tend to discriminate based on that bias. Tingnan niyo po, pinapakita ng isang aral na ibinahagi po ni Pastor Amber kung gaano po napaka-significant ang appearance. Sabi po, sa mga estudyante na may parehong talino at kakayahan, mas maganda ang grado na ang itinuturing na kaakit-akit ng parehong lalaki at babae. So, ibig sabihin po, kahit na pareho ng intelligence, pag mas maganda daw po yung estudyante o mas gwapo daw yung estudyante, mas mabilis daw po na mapukaw po ang profesor at mas nagbibigay daw po ng mas mataas na grade. Tama po ba yon? Kung kayo po ay teacher, totoo po ba ito? Mas personal at mabuting alaga ang binibigay ng doktor kapag daw po ang pasyente ay mas maganda o mas gwapo. Mas gumagaan daw ang sentensya ng mga kriminal kapag ang itsura po ay mas kaaya-aya, mas presentable at mas kaakit-akit. Ang mga tinatawag na plain people or average people ay kumikita ng 5 hanggang 10% na mas mababa kaysa sa katamtamang itsura at ang mga yun lamang ang kumikita ng 3 hanggang 8% na mas mababa kaysa sa itinuturing ng mga gwapo at maganda. So mas kumikita daw ang mas may itsura. Pati ang tangkad at timbang ay nagiging basihan. Madalas po, ang panlabas na anyo ay nakikita ng mata, pero ang puso ay tanging Diyos lang po ang nakakakita. We are at times basing our judgment on what we see. And this is not us saying, it's the studies that saying that all of this are happening everywhere. No po, na minsan ang nagiging pamantayan ay ang itsura po ng tao. Ang ikalawa, motibo. Madalas inaakala natin ang pinakamasamang motibo ng tao, pero kapag tayo mismo ang nagkasala ng parehong bagay, hinahanapan natin ng palusot ang atin pong sarili. Tama po ba? Minsan kino-question natin ang motibo ng iba, pero pag tayo po mismo ang gumagawa, ay hirap po tayong siyasatin ang motibo ng ating puso. Sa social psychology, may tinatawag po na actor-observer bias, na kapag tayo daw po ay nakakaranas ng masamang sitwasyon, ay madalas sinisisi natin ang pangyayari at kalagayan sa mga bagay po na nasa labas. Bihira daw po nating sisihin po ang ating pong sarili. Ang ating kilos, ang ating desisyon, ang ating asal, palagi daw ay madalas nating isisisi sa iba. Halimbawa po, kapag nagalit ka, aba,
meron dapat akong righteous anger, di ba? Kapag nagpapadalos-dalos ka, ako, bad day lang. Kapag biglang napachismis ka sa kapitbahay, ay nagbabahagi lang naman ako ng prayer request para sa kanila. It also happens, right? Sometimes inside the church. Kapag napamura ka ng bigla, naku, nalabas lang yung sama ng loob ko. Grabe kasi nangyari sa akin sa araw na ito. Grabe kasi siya. Kapag mapilit ka, if you're insisting, ako, goal-oriented lang ako, kaya pinipilit kita. Kapag nagsinungaling ka, na-exaggerate ko lang naman ng konti. O pag nandaya ka, medyo nag-a-adjust lang ako sa rules. Pinaalala po ng unang bahagi po ng talata pong ito, huwag kayong humatol nang kayo'y hindi hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Hindi po sinasabi ni Jesus na huwag nating suriin kung ano ang tama o mali. Ulitin ko lang po yun. Hindi sinasabi ni Jesus na huwag nating suriin kung ano ang tama o mali. Ang babala niya po ay ito, huwag natin akuin ang lugar ng Diyos bilang tanging hukom. Friends, we are not the standard of good, not our experience, not our bias, not what we think is good, but the standard of good is God. Therefore, only God can be the ultimate and final judge. Roma 14:4, paalala ho ni Pablo, sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makakahatol kung siya ay karapat-dapat o hindi. Pinaalala rin ho ito sa Santiago 4:12, ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magparusa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Friends, we have to remember that as we continue to look at life and others, ang Diyos po ang pamantayan. We have to realign and refrain ourselves from having standards that are based only on what we experience in this life. Kapag tayo ay nagiging mapanghusga sa kapwa, nakakalimutan din po natin na tayo po mismo ay haharap sa iisang hukom. Kapag tayo po ay mapanghusga sa iba, inilalagay din po natin ang ating sarili sa isang posisyon na hahatulan po tayo ng parehong pamantayan at parehong paraan. Sabi po ni Charles Spurgeon, a beautiful quote, do not judge the whole character of a man by one single action. Do not attempt to judge his motives. You cannot read his heart. You are not omniscient. You are not infallible. You will be very soon find other people judging you, and when one of these days you shall be falsely judged and condemned, you will not need to have any surprise if you have done the same thing yourself. Pinaalala ho ni Pablo sa atin sa Roma 2:1, ngayon masasabi mong dapat lang hatulan ng mga taong ito dahil sa kanilang kasamaan, pero maging ikaw na humahatol ay walang maidadahilan, sapagkat ang iyong paghatol sa iba ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ginagawa mo rin ang mga bagay na iyon. That's why, PV, let's ask ourselves these very important questions. Maging tapat ho tayo na sagutin sa ating mga puso at sa ating mga isipan ang mga tanong na ito. Una, paano ka humatol sa iyong kapwa? Puno ka ba ng galit at panghuhusga o puno ka ng awa? Because friends, if there's one thing that Jesus reminded us is this, hahatulan tayo ng Diyos sa parehong paraan ng ating paghatol sa iba. That's why once again in the book of James, chapter 2, 12-13, Santiago 2:12-13, kaya mag-ingat kayo sa pananalita at gawa ninyo dahil sa kautusan na nagpalaya sa inyo ang siya ring hahatol sa inyo. Walang awang hahatulan ng Diyos ang hindi marunong maawa, pero ang maawain sa kapwa ay hindi kailangang matakot sa oras ng paghatol. Ang mabilis po na panghuhusga sa kapwa ay pagpapakita na hindi natin naunawaan ang biyaya at awa ng Diyos. Because if we really understand the grace of God, it will be easy for us to also dispense grace and mercy for other people.
Ganda po ng sinabi ni Ferguson, the heart that has tasted the Lord's grace and forgiveness will always be restrained in its judgment of others. It has seen itself deserving judgment and condemnation before the Lord, and yet, instead of experiencing His burning anger, He tasted His infinite mercy. Friends, we have to refrain from being judgmental. Lagi ho nating dapat tanungin sa ating mga sarili, ang pamantayan ko ba sa paghatol ng tama at mali ay ang katotohanan ng Diyos o ang sarili kong kapakanan o kagustuhan, ang sarili kong opinyon? Kapag pinupuna ko ba ang buhay ng iba, ang layunin ba ng puso ko ay tumulong o pahiyain sila? At ipinapakita ko ba sa iba ang parehong biyayang tinanggap ko mula sa Diyos? The first thing that we have to remember, refrain from being judgmental. The second is to reflect on yourself. Suriin ang sarili. Mateo 7:3-4, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano masasabing ang iyong kapatid, halika, aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Hindi po pinagbabawal ng Panginoong Hesus ang paghatol. Ang pinagbabawal po niya ay mapagkunwaring paghatol. Paghatol ng taong mahigpit sa iba pero ayaw higpitan ang kanyang sarili. Mga tao po o paghahatol po na nakabase ho sa pamumuhay na iba ngunit hindi sinasalamin ang sarili niyang pamumuhay. Pag tiningnan po natin ang mga talatang sinabi po ng Panginoong Hesus, He contrasted the difference between a speck or puwing sa plank or troso. Ito po ay extravagant exaggeration. Purposefully, Jesus brought them together. Kaya pag inimagine nyo po, let's just try to imagine this for a few seconds, friends. May isang tao na literal may tabla po siya sa mata. Beam. Di ba po sa mga bahay, meron po yun yung parang kahoy na yun po ang pundasyon, isa sa mga pundasyon, ganong kalaki, na nakausli sa mata. Na tinatangka niya pong tanggalin yung puwing sa mata ng kasama niya o ng kaibigan niya. Hindi po ba pag inisip po ninyo na bilang isang eksena sa sine, parang it doesn't make sense. Parang nakakahiyang eksena yan. Friends, the beam and the speck are both pieces of wood. Pareho po sila, but just different sizes of the same substance. Ito po ang sinasabi po ng Panginoong Hesus. Ang kasalanang pinupuno ho natin sa iba, sa totoo lang, madalas, iyan din ho ang kasalanang ginagawa ho natin. Kaya nga po may kasabihang, it takes one to know one. Totoo rin po ito sa kasalanan. Ngunit dahil binubulag po tayo ng ating mga sariling kakulangan at kasalanan, ay hindi ho natin ito nakikita sa ating mga sarili. Kaya po ito'y paanyaya ni Hesus, na ang ating tabla, ang tabla ho ng ating kasalanan at ang puwing naman sa iba, hindi naman ho ibig sabihin na mas mabigat yung ginawa natin kesa ho sa ginawa po nila. Kundi ang una hong pananagutan natin sa ating mga buhay ay ang atin hong mga kasalanan at ang atin hong pagkukulang. Hindi po ibig sabihin ni Jesus na mas malala palagi ang kasalanan natin. Di ba? Pwede natin sabihin sa Lord yun eh. Panginoon, pero yung ginawa niya, kumpara sa ginawa ko, mas mabigat yung ginawa niya kaysa sa akin. So ang sinasabi ho ng Panginoon, ito po'y pagtuturo ho sa atin na ang una ho nating harapin ay ang bigat ng atin hong mga pagkukulang at kasalanan sa Kanya. Friends, the question therefore that flows from this passage is but appropriate. Whose sin bother you more? Your sins or the other person's sin? Anong mas nagpapabagabag sa'yo? Kasalanan mo o kasalanan ng ibang tao? Kung meron po tayong matututunan sa buhay po ni David at ng kanyang kaibigan na si Nathan, ito pong napakahalaga pong paalala na isang halimbawa po na ang nanghusga, ang siya rin pong huhusgahan. Naalala po ninyo, nung nagkamali ho si David kay Bathsheba, siya po'y hinarap ng kanyang kaibigan, isang propeta rin na si Nathan. At sinabi po niya ang kwento pong ito. 2 Samuel 12:1-7, basahin po natin. Ngayon isinugo ng Panginoon si propeta Nathan kay David. Pagdating niya kay David, sinabi niya, may 2 taong nakatira sa isang bayan, ang isa'y mayaman, ang isa'y mahirap. Ang mayaman ay maraming tupa at baka, pero ang mahirap ay isa lang ang tupa at binili pa niya.
Inalagaan niya ito at lumaking kasabay ng mga anak niya. Pinapakain niya ito ng pagkain niya at pinapainom ng baso niya. Kinakarga pa niya ito. Itinuturang niya itong parang anak niyang babae. Minsan may dumating na bisita sa bahay na mayaman, pero ayaw niyang katayin ng baka at tupa niya para ipakain sa bisita. Kaya kinuha niya ang tupa ng mahirap at ito ang inihanda niya para sa bisita niya. Labis na nagalit si David sa mayaman at sinabi niya kay Nathan, isinusumpa ko sa Panginoon na buhay na dapat patayin ang taong gumawa niyan. Dapat niyang bayaran ng hanggang 4 na beses ang halaga ng isang tupang kanyang kinuha dahil wala siyang awa. Verse 7, pagkatapos sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang taong iyon. Matapos ho magkasala ni David kay Bathsheba, ikinuwento po ito ni Prophet Nathan. Kwento na nagpapaalala po na si David po mismo ang humatol sa kanyang sarili. Si Nathan po, he came not as a judge, but Nathan came as a friend, telling David, you are the very person you accuse. You are guilty. Itinuturo po sa atin ng Panginoong Hesus na bago po natin pag-usapan ng pagkukulang ng iba, ay dapat harapin po muna natin ang ating mga sariling pagkakamali. Kaya tingnan niyo po ang verse 5. Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita ka ng mabuti. Kung gusto ho nating maunawaan kung paano ho ang tamang paghatol po, sa mga sitwasyon at kalalagayan ho ng ibang tao, kailangan ho nating magsimula sa ating mga sarili. It has to start with us. Hypocrite, or the word hypocrite, we mentioned this already when we talked about Matthew 6. But we are reminded that it is actually used in Greek theater, which means a second face or two-faced. As hypocrites, we have double standards. We accuse others and excuse ourselves. Their sin is unacceptable, but ours is understandable. Kaya minsan nakakamangha, di ba po? Parang paano ho natin yun nagagawa, di ba ho? How very strong the self is at times that we are looking at the same thing, but we are seeing it differently. Kaya sabi ho ng Panginoong Hesus, suriin mo muna ang sarili. Una, alisin mo muna ang tabla sa sarili mong mata. Isang kwento po na binahagi ni Pastor Ira in our pastor's discussion ay kwento ho ng mag-asawa. Sabi nga daw po, yung isang umaga daw gumising po yung wife, yung babae. Tumingin po sa bintana ng kusina nila at sinabi niya sa asawa niya, Han, tingnan mo oh, ang dumi pa rin ng mga labahin ng kapitbahay natin. Marunong ba silang maglaba? Kasi nakita ho niya, nakasampay yung mga damit ng kapitbahay Ilang araw ang lumipas, biglang napasigaw po yung asawang babae. Sabi niya, yan, finally, malinis na yung labahin nila. Marunong na silang maglaba. At pabulong pong sumagot ang asawang lalaki. At sabi ho niya sa asawa niyang babae, Han, kalilinis ko lang kaninang umaga ng bintana natin. Alam niyo, minsan yun yung problema. Di ho natin makita ng tama at matiwasay ho ang ibang tao. Dahil meron hong troso, meron hong dumi ang lente ng atin hong mga mata. That's why very, very important, Pastor Amber shared this, a reflection, a prayer. May we continually echo this in our hearts. The faults that I see in others' lives are often true to me. So help me, Lord, to recognize my own hypocrisy. Dapat po muna nating ayusin ang atin hong sarili bago tayo makatulong po sa iba. Parang eroplano po, di ba? Una mo munang isusuot ang oxygen mask sa sarili mo para matulungan mo kung sino man, maaring bata yan o katabi mo, you have to wear your own oxygen mask. Pero hindi naman ho ibig sabihin na kailangan nating maging perpekto bago ho tayo tumulong. Kasi minsan yan naman po nagiging dahilan ng iba, di ba? Hindi kita matulungan Minsan nagiging apathetic na tayo sa ibang tao, yung wala na tayong pakialam. Kasi sobra naman po tayong nadala ng ating mga sarili hong pagkukulang na wala na ho tayong natulungan. Ang ibig sabihin lang po ng Panginoong Hesus ay ito, harapin po natin at ipagtapat muna natin sa Diyos ang ating mga sariling pagkukulang. Aminin ho natin sa ating mga sarili, hindi ho tayo perpekto. Hindi ho natin kaya ang lahat ng bagay. And we have to begin with ourselves.
before we can even help others with their lives. That's why David also echoed this. Awit 139, 23 hanggang 24. O Diyos, siyasatin at alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong mababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. May we always have that heart that asks God, Lord, search me and know my heart. Reflect on yourself. Have that self-talk na, Panginoon, bago ko banggitin ito sa kapwa ko, ako po ba ay may pagkukulang din sa inyo? Karen, you have said this beautifully. Do you want to affix for hypocrisy? Accelerate your walk, humble your talk. Nothing closes the gap between word and action faster than that. And friends, when we look at the words of Jesus, ang salita pong alisin o sa English po ay remove. Mula ho dun sa salitang alisin mo muna ang tabla sa sarili mong mata ay isang utos po. It is imperative na ang ibig sabihin po, utos na kailangang gawin agad. Sa diwa po nito, ang ibig sabihin po ay gawin mo na agad ngayon. Alisin mo na agad ngayon. Paalala na huwag nating ipagpaliban o baliwalain ang pagtutuwid ng ating sarili. We do not postpone it, but if there's one immediate action that we have to begin with is to really reflect on ourselves and repent before God if there's anything that we need God to remove from us. Kaya napakahalaga pong tanungin natin sa ating mga sarili pamalagian. Handa ba tayong harapin at ayusin ang ating mga sarili at sa ating pong mga sariling pagkukulang? Nakakalimutan na po ba natin ang biyaya at pagtatiyaga ng Diyos sa atin pagdating sa ating mga pagkakamali? Friends, if we want to understand what Jesus really meant, how do you judge? 1, refrain from being judgmental. Reflect on yourself. And lastly, restore with love. Ituwid ng may pag-ibig. Mateo 7:5. At maaalis mo ang puwing sa iyong kapatid. Mapapansin po natin na hindi po sinabi ng Panginoon na baliwalain mo ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Makikita ho natin na kailangan pa rin pong alisin ang puwing sa kanyang mata. Hindi po kasi tunay na pag-ibig kapag hinayaan lang po nating magkamali po ang iba. Ang tunay po na pagmamahal sa kapwa ay ang kagustuhang tulungan siya. Hindi po para husgahan, pero tulungan pong makabangon siyang muli. Sabi ni Jesus, lapitan natin siya bilang kapatid o kaibigan at hindi bilang hukom. Friends, the end goal and the bottom line is not only to judge the sin, but to restore with love. Kaya sabi nga ho ng isang manunulat, malalaman mo talaga kung ikaw ay nanghuhusga na, kung ano ang mararamdaman mo pagkatas mong sabihin ng katotohanan. Pag nakita mong nasaktan siya dahil nalaman niyang mali yung ginawa niya, masaya ka ba? O merong awa at habag sa puso na gusto mo siyang tulungan, na mahanap muli niya ang tama sa buhay? The end goal, friends, is to restore with love. Ituwid ang kapwa ng may pag-ibig. This is an analogy from a doctor. Sabi ho, di ba ho sa perspective ho ng doktor, gagawin ho niya, sasabihin po niya yung mga diagnosis, sasabihin niya po yung resulta ng test, sasabihin niya po na seryoso po ang kondisyon. Minsan mahirap hong matanggap yon. Pero ang goal po ng doktor ay hindi lang para sabihin yung sakit. Pero ang purpose ho ng doktor ay para tulungan yung pasyente na gumaling. Ganon din ho tayo. Kapag sinasabi ho natin sa isang tao, ang dapat ho nilang gawin sa buhay, hindi po dahil nagmamalinis tayo. Recently, I was talking to a doctor and that has been the concern of his heart. Na para bang nagagawa niyang tumulong sa iba pero siya mismo, meron siyang medical concern na hindi niya magamot ang sarili niya. But he still continues to help others with their needs. Ganon din ho tayo. Hindi ho tayo nagmamalinis o nagmamataas na wala ho tayong pagkukulang. Pero ang nais ho natin ay tulungan yung taong maunawaan yung katotohanan. The way that we are also discovering what truth means. And that from there, ang nais ho natin ay matulungan sila.
Friends, when Jesus judges, He gives both the diagnosis and the cure. Kaya kung naalala po ninyo ang Panginoong Jesus, di ba po? When God said that we have fallen short of His glory, na wala tayong kayang gawin ho na maka-equal po sa kabanalan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, hindi niya po tayo iniwan. Masakit na malaman na nagkasala ka at nagkulang ka. Pero ang ginawa ng Panginoong Jesus, siya po mismo ang nagbigay ng katugunan, ng kasagutan. He gave Jesus to us so that He can cure and that He can provide a way of salvation. Augustine said, if you must correct with love, not as an enemy who seeks to wound, but as a physician who seeks to heal. Si Pablo po, pinaalala niya po sa Galatia 6:1, mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayong mga ginagabayan ng banal na spirito, ang dapat tumulong sa kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin niya ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. Friends, when you ask a friend to take out speck in your eye, you take it gently. No po? Dahan-dahan. Hindi po yung, di ba, tara, alisin natin yan. At, di ba, mabilisan, hindi mo pinag-isipan. Friends, the word restore means to mend a broken bone. And how appropriate that is. Ang layunin po nito ay pagtubos, to save, to cure, at hindi po para parusahan. Kaya mag-ingat po tayo sa pagtutuwid sa iba. Dahil baka mismong tayo po ang magkasala. Billy Graham said this beautifully. Friends, it's the Holy Spirit's job to convict, God's job to judge, and your job and my job is to love. I'll repeat that. It's the Holy Spirit's job to convict, God's job to judge, and your job and my job to love. Kaya paalala ho ng unang Pedro 4-8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Napakaganda po ng paalala ni Oswald Chambers. Sabi po niya, kung ang tayo daw po ay nakita po natin, na-discern po natin na nagkamali yung isang tao, ito po'y panahon hindi po para husgahan siya, ngunit para ipanalangin po siya. Look at this. The Holy Spirit does reveal what is wrong in others, but His discernment is never for the purposes of criticism. It is for intercession. When the Holy Spirit reveals something of the nature of sin and unbelief in other person, His purpose is not to make us feel the smug satisfaction of a critical spectator, saying, well, God, thank you, I'm not like that. It is to make us take hold of God for that person, so much so that God enables him or her to turn away from the wrong thing. Kaya po, yung nais po ng ating puso, when the Holy Spirit convicts us, nakita mo yung kapwa mo, nagkamali siya eh. Una, tingnan mo muna ang iyong sarili, bago mo siya ituwid. Pero pangalawa, pag nakita mo, huwag mong husgahan. Pero ipanalangin mo siya. Intercede for that person. Sometimes it takes a while for us to correct a person. We have to wait and discern and rely on the Holy Spirit as to when He will open that door of correction. But as we wait, we have to intercede for that person. Kailangan ho nating ipanalangin ang tao pong ito. Tayo ay magtatapos sa huling bahagi po ng Mateo 7. Ito po ang binanggit na komentaryo ng Panginoong Jesus. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay, baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Pag tiningnan po natin ang ginamit ng Panginoon ng mga metaphors po, makikita ho natin ginamit niya yung salitang aso at baboy. Siyempre po sa panahon natin ngayon, iba po ang perspective natin sa mga alaga pong ito. Yung iba ho sa atin, we are fur parents, right? But in the time of Jesus, itong aso at baboy, sila po ay maruruming hayop pagdating ho sa Mosaic Law, dun sa kautusan po ng Diyos. No po, they cannot be used in ceremonies because hindi po sila, they are unclean animals. Kaya pag tinawag mong aso o baboy ang isang tao, nung panahon po ng Panginoong Jesus, ito po'y matinding pananalita.
Ang aso at baboy nung time po na yon ay kumakatawan sa taong matigas ang ulo at sarado sa katotohanan, kaya hindi tumatanggap ng salita ng Diyos. And alongside that, Jesus used the word pearls o perlas. At ang perlas ay ginamit ho ng Panginoon sa kanyang salita na paglalarawan ng kanyang kaharian. A pearl is precious and very important treasure. Kaya pag binasa ho natin ito, ang ibig sabihin po ay ang pagbibigay ng mga sagradong bagay o perlas sa mga taong hindi marunong magpahalaga. O mga tao ho na sarado ho sa pagpapaayos. This verse is in reference to the practice of sharing the gospel, but if you see very closely, Jesus also used this principle when it comes to when and how we can correct and judge others. Hindi maiisip na ihagi sa mga perlas sa mga hayop na hindi marunong magpahalaga sa mga ito. Kaya nga po siguro yun po yung reality, di ba? Pwedeng yun ang naranasan natin po Siniyasat po natin ang ating mga sarili, inalis po natin yung panghuhusga. Pero kahit nabigay po natin at sabihin po natin ang katotohanan, ay hindi pa rin po ito tinatanggap po ng ating kapwa. Friends, when that happen, do not lose hope. Because it can happen. Sabi ho ng Panginoon, meron pong mga hindi pa handa na tanggapin ang katotohanan. Kaya tingnan niyo po, Kawikaan 9:7. Kung sasawayin mo ang taong nangungutya, iinsultuhin ka lang niya. Kung sasawayin mo ang taong masama, sasaktan ka niya. Kaya huwag mong sasawayin ang taong nangungutya sapagkat magagalit siya sa iyo. Sawayin mo ang taong marunong at mamahalin ka niya. Kapag tinuruan mo ang isang taong marunong, lalo siyang magiging marunong. At kapag tinuruan mo ang isang taong matuwid, lalo pang lalawak ang kanyang kaalaman. Ipagpatuloy ho natin sa verse 26. Ito rin po ang binanggit. Huwag mong sagutin ang hangal kung makikipag-usap siya sa iyo ng kahangalan at baka matulad ka sa kanya. Verse 5, ngunit kung minsan, kailangan sagutin din siya para malaman niya na hindi siya marunong tulad ng kanyang inaakala. Siguro pag binasa ho natin yung mga talata, gulong-gulo po tayo, tama po ba? It's very contradicting. Yes, friends, telling the truth always comes with tension. No po? Depende po talaga sa sitwasyon. Depende kung sinong kausap mo. Sabi nga, di ba po, we always say that here at PV. Hindi mo pwedeng i-correct ang taong hindi mo minahal. It's very difficult. We have to constantly build on relationship, build on that desire to pray for the person, and really ask for the Holy Spirit to give us the right discernment. To keep quiet or to correct. These are the timing that we have to always remember. Kailan ako tatahimik at kailan ako magsasalita. Kaya po pinaalala po sa atin ni Solomon sa mga ngaral 3, may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. In verse 7, may oras ng pagtahimik at may oras ng pagsasalita. Friends, we have to constantly ask the help of the Holy Spirit to give us the right discernment. To really ask, Lord, I've done the first 2 steps, but Lord, now that I am in that desire to restore my brethren, kailan, paano, tulungan niyo po ako, Panginoon. Because friends, we've heard this already from our past preaching. Truth without grace condemns. It hurts. No po, ang katotohanan ng walang kabutihang loob, nang huhusga po yan. Pero ang kabutihang loob ng walang katotohanan heals nothing. It actually tolerates. Kukonsintihin lang po ang mga maling gawain. And as we know, as Jesus gave His example, He is a God who is full of grace and full of truth. Ito po ang isang bagay na makikita ho natin sa buhay ng Panginoong Jesus. Siya po ay nagpakita ng balanse ho na pamumuhay sa biyaya at katotohanan po ng Diyos. Naalala po ninyo sa 1:8, kung may isang babae ho na gusto hong batuhin dahil ho sa pangangalon niya. At ito po ang ginawa ng Panginoong Jesus. Basahin po natin from verses 2 onwards. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao at umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan ng mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuling nangangalunya. Inaharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuling aktong pangangalunya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin
patuloyin hanggang mamatay ang katulad niya. Ano po ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. At tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa'yo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. At sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." Sa lahat po ng nandoon sa kwentong yon, si Jesus lang po ang may kakayanan at may karapatang humatol sa babae. Ngunit ipinakita ho niya ang haawa at habag po niya sa babaeng ito. At hindi po siya natapos po doon. Ipinakita rin po niya ang tamang paraan ng pamumuhay. Balikan po natin ang sinabi niya, "Hindi rin kita hahatulan, umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng masama." Biyaya po niya ang hindi niya paghatol. Pero katotohanan po ang pinaalala niya sa babae. Mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Ang naging paalala ng Panginoong Hesus nang siya'y naglakbay sa lupang ito ay hindi para ipahiya tayo sa ating mga kasalanan. Hindi para idiin po tayo sa ating mga kasalanan. Ang paraan ng Panginoon ay itama po tayo at ibalik po tayo sa liwanag. Hindi para ipakitang mas higit siya, kundi ipakita po at ibigay po sa atin ang walang hanggang awa ng Panginoon. When we have experienced God's forgiveness towards others, we also become gentle restorers with others. Dapat ho nating palaging tanungin sa ating mga sarili po ang layunin at motibo ng ating puso kapag tayo po ay tumitingin sa iba. Ang layunin po ba ay ituwid at tulungan? O ang layunin ay parusahan? Ang layunin po ba ay parusahan o ang layunin po ay iligtas? Because if we look at Jesus, that is what He did for us. He did not condemn us, but He also did not tolerate us. He approached us with both grace and truth. Parehong may biyaya at katotohanan. At tayo po ay tinatawag na parang mamuhay katulad ng Panginoong Hesus. Paalala ni Pablo, Efeso 4:15, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa atin hong pagtatapos, gusto lang ho namin ibahagi ang kabuang kwento po ng isa hong illustration na binanggit na rin ho natin a few months back when we talked about forgiveness. Pero napakaganda po ng kwento pong ito dahil dito pinakita po ang susi kung bakit po may mga ganito pong uri po ng sanaysay. If you remember, we talked about the Last Supper, that painting of Leonardo da Vinci, when he was trying to paint, nung pinipinta niya po si Judas Iscariot. So, kung naalala ninyo, meron ho siyang fellow painter na kaaway po niya. Lagi ho silang intense argument. Di ho sila nagkakasundo. So, dahil sa galit po ni Leonardo da Vinci, ang ginawa po niya, ginamit niya ho yung mukha nung kasama niya dahil po sa galit po niya, ay ginamit niya po, or he used the face, or replaced the face of Judas Iscariot of the same face nung kaaway ho niya. At nung nakita ho ng mga tao yung ginawa na Last Supper, yung painting po ni Judas, kilala ho nila kung sino yung tao. It's so obvious na may pinatatamaan po siya. Pero as he continued his work, na po habang tinuloy niya ho ang kanyang pagpipinta, at nung pinipinta po na po niya ang mukha ng Panginoong Hesus at ang mukha ho ng ibang disipulo, ay natauhan po siya. Natauhan po siya dahil hindi niya ho mapinta yung mukha ng Panginoong Hesus. Yung pala ho ay he was being convicted already by God, showing him that he's a troubled man. He realized that there is hatred and bitterness that's keeping him from being face-to-face with Jesus. So ang ginawa po niya, nung na-realize niya po yun, binalikan niya po yung mukha ni Judas Iscariote at inayos niya po at pinalitan niya na po yung mukha ni Judas.
after niya pong gawin yon, this is what completes the story. Leonardo da Vinci went to his friend, yung nakaaway po niya na fellow painter po niya. He asked for forgiveness. And then he went back painting the face of Jesus. As we know, the Last Supper is one of the greatest portraits painting that's ever painted in the world. Sa atin pong pagtatapos, Pinnacle Village, napakaganda pong paalala po ito. Hindi po tayo pinagbabawalan ng Panginoon ng tamang paghatol. Yan po ang itinuturo niya ho sa atin. Ang paghatol ng tama at mali at hindi konsintihin po ang kasalanan. Pero paalala din po na hindi ho tayo dapat manghusga ng ating kapwa. Na kapag tinitingnan ho natin ang buhay at ang ating paglalakbay ho dito, mauna ho tayo sa ating pagsusuri at pagsiyasat ho ng ating ho mga sarili at makita ho natin ang tunay ho nating kalalagayan sa harap po ng Panginoon. When we look at God, He had all the right to condemn us because of what we have done. Because He is God, He's a holy God. Pero ang ginawa ho niya ay ipinagkaloob niya po ang Panginoong Jesus sa atin upang maging katawan ng kanya hong pagmamahal. So that He will not just give us the diagnosis, but He will provide us with the cure. That is the life of Jesus for us. At yan din ho ang panawagan ho natin bilang hong iglesia, bilang mga tagasunod po ng kaharian ng Diyos. That we have to constantly speak in truth. Speak the truth with love and grace, with the discernment, the timing of the Holy Spirit. Not just to tell the other person of the things that are wrong in their lives, but to restore them in the Lord, to allow God to restore them. Ganon din ho, pagdating ho sa atin ho mga sariling buhay. Friends, judgment done with love is necessary for growth and change. We correct others and we need to be corrected as well. Ito po ang ethos at ito po ang panalangin ho natin as Pinnacle Village, na we can correct and take corrections from one another, but also that we will continually show each other the love and the grace of God. So as we end, if you are watching online or on-site with your local village, pwede nyo hubang sabihin sa inyong katabi, give them the permission to correct you. Sabihin nyo po sa kanya, pwede mo akong itama, pwede mo akong paalalahanan. Pero sabihin nyo rin po sa katabi nyo, na huwag ka mag-alala, sa gitna ng lahat ng ito, magtutulungan tayo upang lumalim at lumago sa pananampalataya at sa pag-ibig ng Diyos. Sa atin pong pagtatapos, Pinnacle Village, awitin po natin ang awitin pong ito. Hingin po natin sa Panginoon ang puso na bukas. Bukas para maayos at ituwid po tayo ng Diyos. At bukas ding puso para maging kamay at paa ng Panginoong Jesus upang dalin po ang iba sa Kanya. Pull me in closer, close to your heart. May I be a pure reflection of all you are. Love that is patient, love that is kind, and love that keeps no offenses or wrongs in mind. Make me like Jesus, make me like Jesus. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. My heart
Tayo lang po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, pinakukumbaba namin ang aming mga sarili sa inyo pagkat kayo ay banal na Diyos. Ngunit puno rin ang aming mga puso ng pasasalamat sa inyo na hindi kayo nagkulang sa biyaya at habag po ninyo sa amin. Salamat na sa tuwing may binabanggit kayo sa inyong salita, paalala kung paano namin gawin ang buhay dito sa lupa gaya ng sa langit. Kayo po ay naunang nagpakita at nagpamalas ng lahat ng ito. Salamat, Panginoon, na hindi nyo kami hinusgahan. Salamat, Panginoon, na hindi nyo kinonsinti ang mali sa tama. Salamat na may dakilang paghatol mula sa inyo dahil ang nais po ninyo ay iwasto kami at bigyan kami ng buhay. Nakarangal-dangal, Panginoon, sa inyong paanan. Ngunit maraming salamat, Panginoon o Diyos, na tinuturuan nyo rin kami na maging kamay at paa ninyo upang ang iba rin ay makaranas nito. Humihingi kami ng tawad sa mga panahon na ang aming mga mata, ang aming mga puso at aming mga isipan ay nanghuhusga ng iba. Patawarin niyo po kami na binabase namin ang aming panghusga sa anyo, sa motibo, na paminsan aming Ama na nawawalan na kami ng pag-asa ng isang tao ay magbabago. Patawarin niyo kami, Panginoon, na napakaliit ng aming kaunawaan ng kagandahang loob at biyaya ninyo. Ngunit humihingi rin kami ng tulong, Panginoon, as a church, as a community, Lord. May we learn to live out both grace and truth, to always speak the truth in love, to also be receptive of correction, na Panginoon, kapag kami tinutuwid ng aming mga kasama, hindi din namin nakikita, Panginoon, na ito'y panghahamak lang sa amin, kundi maramdaman namin na may pag-ibig at malasakit po ang aming mga kapwa, ang aming mga kasama, upang kami lumago sa inyo. Panalangin na pagtibayin niyo ang bawat pamilya sa prinsipyong ito, Panginoon. Ang bawat mga workplace po, Panginoon, ang bawat local church, ang PV po, magkaroon kami ng kultura na hindi ho nagkakansela, pero kultura po na hindi po takot sabihin ng may karunungan ng katotohanan, ngunit patuloy na isinasabuhay ang pag-ibig at biyaya ng Diyos sa bawat isa. Panginoon, maraming salamat po. Salamat na sa aming pagbalik sa inyong salita, dito ho sa Sermon on the Mount, sa Upside Down Kingdom Series, ay lalo naming nakikita kung gaano nyo kami kamahal. Lalo namin nauunawaan ang puso ninyo para sa amin. At maraming salamat po, Panginoon, na mahal nyo po kami. And from the bottom of our hearts, Lord, we say to you that we love you. And we thank you so much. Ibinabalik po sa inyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pagdakila. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.